Ang veteranong Meralco forward na si Cliff Hatch ay posible na malipat dito sa Magnolia Hotshots. Itong si Hatch ay matagal na naglalaro dyan sa Bolts, pero alam natin na sa PBA wala namang permanente. Kahit na matagal ka na sa team, anytime pwede kang i-trade dyan. At parang ganyan daw ang gustong mangyari ngayon ng Magnolia. Gusto nilang makuha ang serbisyo ni Cliff Hatch dahil nakakita na ni Coach L.A. Tenorio na medyo kulang sila dito sa tinatawag na angas pagdating sa rebounding. Medyo hirap sila pagdating dito sa pagkuha ng mga rebounds. Lalo na at alam naman natin na very physical na yung mga laro ngayon ng iba't ibang mga teams. Nakita natin kung paano sabihin natin nag-dominate si Junmar Fajardo dito sa rebounding kontra San Miguel. Pati na dito sa TNT Tropa. So yun talagang iniintay ngayon ditong Magnolia. Makuha si Cliff Hatch para kahit paano meron makatulong pagdating sa rebounding. At yan naman talaga yung inaasahan natin na mangyayari dito sa ganitong sitwasyon. Pero siyempre, itong Meralco Balls hindi basta-basta ibibigay si Cliff Hatch dito sa Magnolia, lalo na naka-rival company nila yan. MVP itong Meralco at SMC naman itong Magnolia. So kung sakasakali, magiging isa na talaga yan dito sa sabihin na nating magiging komplikado na usapan sa PBA. Unang magiging tanong dyan, sino yung offer na kapalit ng Magnolia para dito kay Cliff Hatch? Kasi medyo si Cliff Hatch mataas talaga value niyan, pero yun nga lang matanda na rin ito. So ang tanong, paano yan i-judge ng Magnolia? Pwede kayang Rome De La Rosa at Russell Escoto kapalit. Pwede kayang may second round draft pick na involved dyan, plus si Peter Alfaro. So yan yung mga kinukonsiderang mabuti nitong si Coach L.A. Tenorio, pati na rin syempre nitong si Nenad Vucinic. At yan yung mga bagay na usually nangyayari pagdating sa PBA. Pag may mga negosasyon, maraming factors ang pumapasok dyan. Kaya kahit na matagal na napapabalita yung trade, hindi ito kagadagan na nangyayari dahil marami silang mga pinag-iisipan na idagdag pa. Ang napag-uusapan naman ngayon pagdating dito sa Terra Firma Jeep ay kung sino naman yung susunod na player na kanilang bibitawan. Dahil ang balita, naghahanap pa rin daw ng buyer itong Terra Firma at posible na may cost cutting na mangyari. Kasi itong Terra Firma gusto nilang mabenta na yung PBA team nila dahil obvious naman na hindi nila kayang i-afford yung mag-maintain ng mga top players at draft picks. Kaya nga nila tinetrade sa SMC. Ngayon, kung meron naman buyer itong Terra Firma, ang gusto nung buyer, siyempre mababa yung cost ng Terra Firma. At para mangyari yan, kinakailangan ng Terra Firma i-trade yung mga players nila na matataas ang sweldo para mababa na mabibili nung prospective buyer nila. Ngayon, kung ito yung mangyayari, sino pa ba yung mga top players ng Terra Firma na natitira dyan? Well, obviously, pinakauna na dyan yung rights kay Christian Stan Hardinger. Kahit na retirado na si Stan, marami pa rin mga teams ang interesadong makuha ang rights nito dahil baka makumbinsin nila na maglaro muli. Katulad ng nangyari dito kay Kelly Williams na nag-retire pero na kinausap ni Chot Reyes na maglaro pa at nakita naman natin ang husay pa rin nitong si Kelly. Pangalawa si Kay Marcarino, 6'8", 6'10 center yan na syempre gusto ng ibang mga teams. Nandyan din to si Luis Anggalang at itong si Mark Nonoy. Kaya marami si Jerica Hanmisi obviously. So marami pa rin mga top assets itong Terra Firma na po pwedeng matrade sa iba't ibang mga teams. Kung pag-uusapan yung mga teams na pwedeng matrade, ang number one option dyan ay SMC, partikular na Hinebra dahil sila nangangailangan ngayon at Magnolia na rin at syempre San Miguel. Pero hindi naman iaalis yung posibilidad na baka Terra Firma makipag-trade na rin sa ibang mga teams kahit na mga independent. Basta namang masiguro na matuloy na yung pag-sale ng kanilang prangkisa. At yan talaga ang sitwasyon ngayon dito sa Terra Firma. At ang tanong na lamang ay kung sinong kumpanya ang maaari na bumili dito.